Yo guys, what's up? Magandang gabi sa inyo guys. May bago na naman tayong episode dito sa ating YouTube channel, no. So, kanina dumaan tayo kay Kuya Hans sa Batasan, no. Kasi doon naman talaga handa ako kali trabaho, no. So, anyway, may bago tayong cranks from Colt. Kasi Colt yung brand ng cranks na nabili natin kanina. So, yung cranks na to is ang haba ng ating spindle daw is 160 daw yung haba ng spindle, no? So good siya sa mga MTB kasi yung mga MTB is karamihan talaga kadalasan is threaded. So once na may DJ kayo or meron kayong BMX at naka-threaded yung bottom bracket, so mangyayari doon is gagamit kayo ng Euro BB kasi ang Euro BB is tigda dalawa yung bearing niya kabilaan. Parang ganito, sa sa housing ng MTB is ang Spanish yung bearing na nakakabit kadalasan. Kahit sa mga MTB, lahat ng mga bottom bracket ng MTB is karamihan pag ganito yung itsura ng housing is Spanish pa rin yung bearing, kaso mas manipis lang yung bearing kasi mas manipis yung bearing ng Spanish na 24mm compare mo dito sa Spanish na 19mm. So 19mm lang yung butas nito, bearing na to kasi yun lang yung kasukat niya dun sa spindle. So yung spindle nito is 19. Ayan. So this is my first time na gagamit tayo ng branded na cranks, no? So Colt yung brand niya. So actually yung ating sayang kasi yung ating left overarm na scrap bikes na bago ni Boss Arman is 22 yung kanyang spindle. So hindi pwede yung arm nito doon kasi ang arm nito is pang lang, pang 19mm lang. So hindi obra. So sa mga ibang mga 48 ply naman is pwede naman basta 19mm. So itong spindle na to is kadalasan pwede mo tong kapitan ng ibang arm na 48 spline din. And mas madali kasi mas madaling hanapan ng bolt. Yung mga ganitong 19mm, mas madaling hanapan. So, sa mga hindi nakakaalam, no? Kay Kuya Eli Patrick, kila Kuya KP, sa may Galumpang Marikina, meron silang mga binibentang mga ganitong bolt. Mga ganito. Ayan, itong bolt na to. Meron silang binibentang ganyan. Pero actually, ang nakakabit na bolt dito is profile daw. So, titanium daw to. Titanium daw yung bolt na So, 6mm yung 6mm yung kanyang Allen key. So, for the meantime, Saturday, hopefully sana kung wala pa kami pasok, mapapakabit natin sa shop to. So, ang gagawin ko na lang is, ang pinakamahirap na part kasi na sa bike natin na isa na nagbakas tayo ng bottom bracket is yung Euro BB. Kasi yung Euro BB is, I know, meron talagang proper tools dun sa Euro BB, pero ang nangyayari is, wala tayong hanap na ganun tools. So, ang mangyayari is, katala lang gagamitin natin na malaki, and adjustable din yung katala. So, medyo, pag, kasi ang nakakatakot sa mga Euro BB is, pag dumaplis yung katala, dun sa may pinaka-housing ng Euro, na bottom bracket is pwedeng pwedeng mayupi yung alloy kasi alloy lang yun, para katulad lang din siya ng ganito. Ito kasi is okay pa to kasi ito may kahit sabihin natin may ukayan, ayun, kahit may sabihin natin may ukayan, pakita ko sa inyo, ayan kahit sabihin natin may may mga uka na yan, goods pa rin yan, so dito nakatutok yung arrow, so left, left, ayan, left yung nakalagay, ayan, letter L, left, so dito siya. So ang higpit na ito pag ganun. So may naman yan, meron namang instruction yan. So ito naman R, so tutok na ito, ayan dito. So pag ganun yung kanyang So sundin nyo lang yung arrow na yon kasi ang threaded ng mga frame, alloy man yan o chromoly, MTB or BMX yan, kasi may BMX naman na threaded ang bottom bracket. So nyo lang, yung kabilang bearing na yun, ang ikot nun is
paatras lahat. So, yung higpit sa kaliwa ng bike is normal na higpit, yung pakanan, tapos paluwag naman yung kaliwa. So, sa kabila hindi ganun. Paano yung luwag pa kaliwa? Yung higpit pala pa kaliwa, then pakanan yung luwag sa kabila. Dito sa may dito sa driver side sa kabila. So, ibig sabihin yung ating cranks is pwede rin dito sa isang bike dito sa dito ko. Pwede rin siya dito. Pero hindi naman kasi to style para sa DJ, no? So ano lang, X-bike lang yun. So kakabit natin sa DJ ito. So anyway, kaya ako binili to. Ito ang pinaka-dahilan kung ba't ko binili to. Yun, so binili ko pala itong cranks na to is kasi nga ayan, makikita naman nyo dito, no? 19mm yung kanyang spindle. Yan yung lapad niya. So ang haba nito is 160 daw. Yun ang pinaka nila. So yung BMX natin dun sa loob, yung cranks kasi nun is bicep na 2-piece lang. Kasi ito hindi to 2-piece kasi once na sinabi mo 2-piece, yung isang arm naka-welding na dun sa spindle. So yung isang spindle lang yung mababakas mo. So ang advantage nito is madaling baklasin yung plato kasi pwede itong mahugot eh. Once na niluwagan mo to, mahuhugot tong arm dito sa spindle, mas madaling baklasin. Like dun sa BMX natin is naka 2-piece lang yung arm, tsaka dun sa spindle naka-welding yung isang arm dun kasi ganun yung manufactured. So yung kabilang arm matatanggal, so mas hassle yun. So pang 19mm yung sukat ng niya. So maganda yung spindle niya, no? I think yung spindle na to is titanium to. So goods to for mas lightweight to. So ito yung mga niya. Ayan yung mga spare parts niya. So sorry kasi nabaksak yung washer kanina. So medyo madumi ng konti yung cranks, no? Punasan na lang natin So, yun yung yun yung pinaka-update natin sa DJ natin. So, saan ba natin kakabit to? Siyempre kakabit natin ito sa 2.6 player. So, ito yung magkakaroon tayo dito ng smooth na ng ikot ng ating bike. So, may tunog kasi yung ating bottom racket sa DJ, no? Kasi last time nagbike kami nila Kuya Jay, nila Kuya Christian, nila Jamir, 4 kami. So, si Jamir is kasagsagan na galing sa probinsya, bumalik lang ulit. Kasi nagbakasyon siya. Tapos, pansin ko lang na pag-bike namin sa UP, then bumaba kami ng Marikina para sa Latagan. So, napansin ko na kada papadyak ako sa DJ ko pa uwi, naglalagitik. So, hindi ko siya, So, ngayon, hindi ko pa kasi natatry. Bakasin nga yung hindi ko pa na-try back kasi yung kadena dun sa plato kasi ikutin ko yung cranks ng walang plato para magdadagdag na lang tayo ng spacer. Pero ang nangyari is yun nga, di pa rin nasubukan. So hopefully sa Sabado babakasin ko yung cranks na yun. Bibilang ko pa pala ng ng interior kasi na na naman yung interior natin na butas na naman sa harapan. So hindi ko alam bakit ganun. Tapos nagdadalaw isip din ako kung bibili ako ng bagong interior or papa-vulcanize lang natin yung interior na yung nabutas. So, di ko talaga maintindihan kasi 30mm na kasi yung kapal ng rim tape natin doon. So, ang binili natin rim tape is Tanky brand sa Lazada, Shopee. Sa Shopee di ko sure kung meron, pero sa Lazada meron talaga. So, ang nangyari kasi is isang DJ ko kasi is 32 yung lapad ng rim. So, 32 yung lapad ng rim, tapos 30 lapad ng rim tape. So, wala nangyayari. Wala nangyayari na flat. Wala talaga. Pero sa 2.6 player kasi natin is, may nangyayari kasing, tawag dito? May nangyayari talagang nabubutas. Kasi nga, 35 yung lapad ng rim ng isa kong DJ, tapos 30 pa rin yung lapad ng rim ko. So, ang nangyayari is, may konti pa rin natitira. Maganda kasi yung 30mm na lapad ng rim tape dun sa 32 lapad na rim, mas maganda yun kasi lahat ng rim tape sakop niya yung buong rim.
So, yung rim na yon, yung texture na is matibay, hindi basta-basta nabubutas, kahit naka-interior ka. Kasi ang tubeless is iba yung rim tape ng tubeless. Hindi pare-parehas ang sistema ng mga gulong. So, kapag gusto mo tubeless, dapat tubeless ready yung rim mo, tubeless ready yung gulong, and naka-pan-tubeless na rin yung rim tape mo. So, kadalasan ang kulay ng mga rim tape ng mga tubeless is blue. So, sakop na yung buong rim na yun. Meron siya tinatawag na, tinatawag natin na width. Kumbaga width. Width is itong width. Ayan, ito yung width. Yung lapad nito. Kasi pag mahaba, length yan eh. So, yung width is, yun yung nagbabase kung pantay niya ba yung sakop na ba yung buong rim. So, once na itong rim tape na to is hindi nakasakto doon sa rim, may coating tira-tira, pwedeng may chance na maplat nga yung gulong. So, hindi ko na ginagamit yung hindi natin isa nung nakaraan, pero gugulat ka na lang, pagpasok mo sa kwarto is flat na yung flat na yung bike ko, no? So, anyway, hanggang dito na lang ating vlog, no? So, in-update ko lang kayo sa bagong nating cranks. Ito yung Colt cranks na, one of the durable cranks to kasi para mo masasabi na durable is may mga naka-welding sa bawat gilid. At meron din sa pedal. Yan. Ang purpose nito is for durability. Kasi may mga cranks kasi na nagbe-break, natatanggal yung, nagka-crack yung pinakakabitan ng pedal. So sa mga sa mga hardcore yun, malalakas maglaro. So dito sa ating cranks na to is never to mangyayari sa ganitong cranks. Subok na tong cranks na to kasi marami rin gumagamit na product sa ibang bansa. So ito pala, may washer pala to. So, kung gusto mo tanggalin, okay naman din. Kaya lang, kailangan kasi yan. Kailangan talaga may washer talaga yung bolt. May washer talaga yung bolt para dyan. So, ito. So, yan. Hindi porkit nakabit mo na tong cranks na to is, hindi mo nilalagay yung washer. May washer yan. So, ang hulma kukumpare mo siya sa bolt ng H-spline. So, magkaiba. Ito kasi parang siya, parang volcano siya. Ayun, may pagka hulma doon malaki. Ayan. So, doon ditikit yung spacer na nakakabit dito. Ayan. May spacer yan. Yan. Kung gusto mo tanggalin, bubukin mo lang sa likod. Landahan lang para hindi masira yung So, kung ayaw mo tanggalin yung washer, dyan mo lang ilagay yung washer, di mo kailangan tanggalin yan. So, babakasin ko muna yung cranks ko dun sa BMX ko. Dun yung isang bolt lang. Susubukan natin ikabit dito sa cranks ng Colt. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Maraming salamat. Subscribe to my YouTube channel. Peace.